Bata pa lang si Camila Almasan nang ipagkasundo siya ng mga magulang niya kay Miguel Del Fierro na anak ng kaibigan ng kanyang ama. Makalipas ang 5 taon, namatay ang mga magulang niya. Iniwan sa kanila ang napakaraming utang. Hiningi ng pinagkakautangan ng kanyang mga magulang ang kanyang nakakabatang kapatid bilang pambayad nito. Noon din lang niya nalaman na ipinagkasundo pala siya ng kanyang mga magulang para iligtas ang kapatid niya. Napilitan siyang hanapin ang mga magulang ni Miguel upang humingi ng tulong dito. Pumayag naman ang mga ito na bayaran ang utang ng mga magulang niya para makauwi ang kapatid niya. Bilang kapalit, pakakasalan at pakikisamahan niya si Miguel sa loob lang ng 1 taon. Hindi niya inaakalang magiging bangungot pala ang buhay niya sa piling ni Miguel. Galit na galit ito sa kanya at malamig ang pakikitungo nito. Tanging sa ibabaw lang ng kama sila magkasundo. Ngunit bago matapos ang 1 taon, hiniwalayan siya ni Miguel. Wala siyang nagawa kung hindi umalis na durog ang puso niya at bitbit ang lihim ng kanyang pagbubuntis. May pag-asa pa kayang magkabalikan sila ni Miguel? Mabubuo pa kaya ang pamilyang inaasam niya? O itatapon na lang niya sa hangin ang lahat ng pangarap at pagmamahal niya sa lalaking sintigas ng bato at singlamig ng yelo ang puso nito? Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig ng El Rafa TV. Isa na namang panibagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak na magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagmamadaling hinubad ni Camila ang suot niyang damit. Wala siyang itinirang saplot sa katawan. Pagkatapos tumapat siya sa shower, sinabo niya at kinuskos ang buong katawan. Medyo mahapdi pa ang pagkababae niya, maging ang kanyang dibdib ay nananakit. Pinanggigilan ba naman iyon ni Miguel? Napansin din niya na namumula ang pagitan ng kanyang dibdib. Ganoon din ang bahagi ng kanyang manghita na malapit sa singit. Hindi niya malaman kung pasa o kiss mark nga ba ito. Napakagatlabi na lang siya. Binilisan niya ang kilos. Baka mamaya bigla na naman siyang pasukin ni Miguel sa loob ng banyo. Nang matapos siyang maligo ay pinunasan niya ang sarili sa kanagsuot ng bathrobe. Nakalimutan pala niyang kumuha ng bihisan niya kanina. Paglabas niya ng banyo ay napansin niya ang isang maliit na daanan. Pumasok siya roon. Bakit ang tagal mo? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. May bala ka pa bang lumabas dyan o wala na? Pinagtataguan mo ba ako? Napatuwid naman ang tayo si Camila nang makita si Miguel na humahangos habang sumisigaw. Hinila siya nito na makalapit sa kanya at bigla na lang siyang isinandal sa kabinet. Tingin mo ba matatakasan mo ako ha? Bago pa makasagot si Camila ay siniil na siya ng halik ni Miguel. Walang ingat ang halik nito. Para siyang pinarurusahan sa paraan ng paghalik nito sa kanya. Pinipilit pa nitong ipasok ang dila sa loob ng bibig niya. Napilitan siyang ibuka ang bibig dahil baka kagatin na naman ito ang mga labi niya. Kahit naiinis siya kay Miguel, aaminin niyang masarap itong humalik. Kahit nasasaktan siya, siguro kung magiging mahinahon lamang ito, baka lalo siyang mag-enjoy sa halik nito. Nang pakawala ni Miguel ang labi niya, ay pareho na silang hinihingal. I want you now, as in right now. Seryosong saad naman ito sa kanya. Kumurap naman ng ilang beses si Camila nang mabasa niya sa mga mata ni Miguel ang matinding pagnanasa nito. Hindi na siya makakilos pa nang biglang hilahin nito ang tali ng suot niyang bathrobe. Nabitawan naman niya ang hawak na bikini nang itaas niya ang 2 kamay upang takpan ang kanyang hubad ng katawan. Nakita ko na ang buong katawan mo. Bakit kailangan mo pang itago sa akin yan? Wala ka rin naman magagawa para pigilan ako sa balak kong gawin sa'yo. Mahinahon man ang pagkakasabi ni Miguel sa mga bagay na iyon. Alam niyang galit na naman ito. Hinila nito ang kamay niya saka pinunit ang bathrobe na nakasuot sa kanya. Walang ingat nitong hinila iyon para matanggal sa katawan niya. Naiiyak na naman siya habang nakayuko at sa sahig nakatingin. Ayaw niyang tumingin kay Miguel na nagmamadaling maghubad ang suot nitong pajama.
Nang wala nang saplot si Miguel, ay bigla siya nitong hinalikan sa leeg. Sapilitan siyang mag-angat ng tingin. "Huwag mo akong kinagalit. Masasaktan ka talaga." Mapanganib nitong sabi bago kinagat ang kanyang ibabang labi. Napapikit naman si Camila, lalo na nang maramdaman niyang humapdi ang kanyang leeg. Ramdam niya ang ngipin ng asawa na kinagat-kagat ang leeg niya. Wala man lang itong pangil. Tinalo nito ang vampira na sumisipsip sa dugo niya. Napakuyom na lang ng mga kamao si Camila. Dumiin ang mga kuko niya sa kanyang palad nang simulang kagatin naman ni Miguel ang kanyang dibdib. Halos maputol din ang mga ngipin niya sa pagpipigil na sumigaw dahil sa hapding kanyang nararamdaman. Gusto na niyang itulak si Miguel ngunit hindi niya magawa sa takot na lalo itong magalit sa kanya. Tiniis na lamang niya ang sakit, matatapos din naman ito. Nakahinga siya na maluwag nang pakawalan ni Miguel ang dibdib niya, makalipas ang mahabang sandali. Ngunit saglit lang pala ang ginawang nararamdaman niya dahil biglang itinaas nito ang isang hita niya. Pagkatapos walang salitang ibinao nito ang matigas at mahabang alaga nito. "Sarap na sarap ka talaga sa ginagawa ko sa'yo. Kahit masakit ha. Dagdagan pa natin ang sakit." Angil naman ni Miguel bago sunod-sunod ang malakas at mabilis nitong pag-indayog sa kanya. Hindi na napigilan pa ni Camila ang mapahiyaw. Tama naman si Miguel. Hindi nga niya maintindihan ang sarili kung bakit nasasarapan pa rin siya kahit sinasaktan na siya nito. Magkahalong sakit at sarap ang ipinadarama nito sa kanya. Hindi pa nakontento ang asawa niya. Itinaas pa nito ang isa niyang hita habang walang habas na binabayo siya nito. Sa lakas ng impak ng kilos nito, lumilikha rin na malakas ang ingay ng kabinet kung saan siya nakasandal. Mabuti na lang at plain lang ang disenyo ng wooden cabinet dahil kung hindi ay baka lalong sumakit ang likod niya na nakadikit dito. Halos maubusan na rin ng lakas si Camila kaya napilitan siyang kumapit sa balikat ni Miguel. Napamura naman ito. Lalong bumilis ang bawat kilos ni Miguel. Nagmamadali ito na para bang hinahabol ng multo. Hindi na lang kabinet ang nag-iingay pati na rin ang mga katawan nilang magkahugpong. Pareho na rin silang naliligo ng pawis. Naramdaman ni Camila na parang may sasabog mula sa kanya. Ilang ulos pa ang pinakawala ni Miguel bago siya impit na napahiyaw. May sumabog mula sa loob niya, ngunit patuloy pa rin ang asawa sa pagbayo sa kanya. Namilog naman ang mga mata ni Camila nang maramdaman niyang napuno ng katas ang pagkababae niya. Ipinutok lahat ni Miguel ang katas nito sa matres niya. Hinihingal na isinandal naman ni Miguel ang mukha nito sa balikat niya. Napayakap naman si Camila sa asawa niya. Ilang minuto rin sila sa ganong posisyon bago nito hinugot ang alaga at ibinaba ang mga hita niya. Binaklas din nito ang kamay niya na nasa balikat nito. Kung hindi lang nakasandal sa cabinet si Camila, baka bumagsak na siya dahil lumayo agad sa kanya si Miguel. "Lie down. We're not yet done." "Ano raw? May second round pa?" Napatitig siya sa alaga nitong nakadisplay sa harapan niya. May bakas pa ng dugo ang kahabaan nito. Nakatayo pa rin ito at mukhang matigas pa. Kaya pa ba niya? "What are you waiting for? Humiga ka na." Bulyaw naman sa kanya ni Miguel. Naging malikot naman ang mga mata ni Camila. Napatitig siya sa carpet na sahig, saka kay Miguel. "Saan ako hihiga?" Hindi sumagot si Miguel. Sa halip ay hinila siya dito at itinulak. Paupo siyang bumagsak sa carpet. "Hihiga ka ba? O ako ang magpapahiga sa'yo?" Napangiwi naman si Camila. Napilitan siyang humiga. Malambot naman ang sahig. Pero nag-aalala siyang baka mangati ang likod niya. Hindi niya alam kung malinis ang carpet. Ngunit hindi siya pwedeng magreklamo kay Miguel. Nang makahiga na si Camila ay agad na pumatong sa kanya si Miguel. Pinaghahalikan siya nito sa buong mukha niya. Pagkatapos ay bumaba ang labi nito sa balikat niya. Akala niya ay hahalikan siya nito roon. Ngunit laking gulat niya na bigla siyang kagatin ng asawa sa kanyang balikat. Hindi niya napigilan ang sariling mapasigaw sa sakit. Pero baliwala lang yata iyon sa asawa niya dahil kinagat din nito ang kanyang kabilang balikat. Napapikit siya ng mariin upang pigilin ang mga luhang gustong kumawala sa mga mata niya.
May lahi bang vampira ang asawa niya? Bakit kinakagat siya nito? Naputol ang daloy ng pag-iisip ni Camila nang maramdaman niyang pinaghiwalay ni Miguel ang mga hita niya. Napakagat na lang siya sa mga labi ng ibaon nito ang alaga sa kanyang hiyas. Sunod-sunod ang ginawang pag-ulos ni Miguel. Naroon na naman ang sakit ngunit kasunod nito ay ang sarap. Isa pa ito sa rason kung bakit hindi siya makapagreklamo dahil nasasarapan din siya sa pag-angkin nito sa katawan niya. Hindi niya mapigilan ang pag-alpas ng ungol mula sa mga labi niya. Maya-maya ay itinaas ni Miguel ang isa niyang paa at ipinatong ito sa balikat nito. Nanginginig ang mga laman niya. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Parang may sasabog na naman sa kanya. Bumilis din ang paglabas-pasok ng alaga ng asawa niya. Ilang saglit pa ay naghalo na ang katas nila. Sa dami ng lumabas sa kanila, tumutulo pa sa hita ni Camila hanggang sa carpet. Bumagsak naman si Miguel sa ibabaw ng katawan ni Camila. Medyo mabigat ang asawa niya ngunit hindi siya nagreklamo. Sa halip ikinawit niya ang mga kamay sa leeg nito at niyakap ang asawa. Makalipas lang ang ilang minuto ay binaklas naman ni Miguel ang kamay ni Camila. Umalis ito sa ibabaw niya at humiga sa kanyang tabi. Napapikit naman si Camila sa pagod ay hindi niya namalayang nakatulog siya. Nagising siyang nanginginig sa lamig. Mag-isa na lang siya na nakahiga sa carpet. Hubad-hubad pa rin siya kaya nanunuot sa katawan niya ang lamig na dulot ng aircon. Maingat siyang bumangon. Napaigik pa siya nang maramdaman ang pananakit sa buong katawan niya, lalo na sa kanyang pagkababae. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinulot din niya ang nahulog na bikini at ang nagkalat na pira-pirasong bathrobe. Pagkatapos hinila ang bra na nakapatong sa rack, saka hinablot ang unang pajama na maaabot niya. Iinot-inot siya naglakad patungo sa banyo. Natagalan siya mag-shower at magbihis dahil napapadiing siya tuwing masasagi ang masasilang parte ng katawan niya. Ang hapdi ng buong katawan niya na para bang may sugat siya. Nang humarap siya sa salamin, ay kitang-kita niya ang markang naiwan sa magkabilang balikat niya. May mga bakas din siyang kiss mark sa leeg niya, pati na rin sa dalawa niyang dibdib. Nagkapasa na rin ang mga paa niya sa higpit siguro ng pagkakahawak ni Miguel na hindi niya namalayan kanina. Paglabas niya ng banyo, inabutan niya si Miguel na mahimbing ang tulog sa kama. Nakabalot ng comforter hanggang sa balikat nito. Maingat siyang sumampa sa kama. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng luha niya habang nakatitig sa payapang mukha ng asawang natutulog. Sana iyong kapalaran ko ay malayo sa kapalaran ng kapatid ko. Kung umiiyak man ako ngayon, sana si Estela ay masaya sa buhay niya bilang may asawa. Ayokong matulad siya sa akin. Ayokong masaktan siya. Hindi ko kakayanin kung pareho ang kapalaran naming dalawa. Sana hindi rin dumating ang panahon na mahulog ang loob ko sa'yo. Ayaw kitang matutunang mahalin. Baka iiyak ako ng dugo sa susunod. Mananatili lang ako sa piling mo ng 1 taon. Pagdating ng panahong iyon, gusto kong umalis sa bahay na ito na buo ang pagkatao. Dadalhin ko ang aking puso. Ayokong iwan sa'yo. Hindi mo rin naman iyon maaalagaan. Nang magising kinabukasan si Camila, ay wala na si Miguel sa higaan nito. Sinilip niya ang wall clock. 9:00 na pala ng umaga. Siguradong kanina pa umalis ang asawa niya. Inalis niya ang comforter na nakatakip sa katawan niya. Muntik na siyang matumba nang subukan niyang ibaba ang paa. Mabuti na lang at nakahawak siya sa side table. Paano kaya siya pupunta ng hapagkainan kung ganitong masakit ang buo niyang katawan? Noon niya napansin ang intercom na nakapatong sa side table. Pinindot niya iyon. Manang Julia, pwede po bang... Napatigil sa pagsasalita naman si Camila nang maisip ang kanyang sasabihin. Iniba niya ang kanyang sinabi. Pwede po bang umakyat kayo dito sa kwarto ko ngayon? Balak sana niyang magpakuha ng pagkain. Pero naisip niyang hindi lang si Manang Julia ang makakarinig sa sasabihin niya. Kaya mahirap na magsalita siya ng kung ano-ano. Baka mag-alala pa ang mga magulang ni Miguel. Ayaw niya malaman na mga ito ang ginawa sa kanya ng asawa niya. Hindi nagtagal ay dumating naman si Manang Julia. Magandang umaga po, ma'am. Kagigising mo lang ba?
Opo, Manang. Pwede po ba ninyo akong hatiran ng almusal dito? Tinatamad po kasi akong bumaba eh. Sige ma'am, ikukuha ko kayo. May gusto pa ba kayong kainin? Umiling naman si Camila. Kahit ano po, Manang. Kung ano po ang almusal na niluto, iyon na rin po ang kakainin ko. O sige, hihintayin mo na lang ako rito. Babalik ako kaagad. Salamat po, Manang. Nang makaalis naman ang maid ay pinilit ni Camila na maglakad papunta sa banyo. Nang makaligo ay pumasok siya sa walk-in closet at kumuha roon ng damit. Sigurado na siyang sa kanya ang mga damit na naroroon dahil mukhang lahat ay tamang-tama sa sukat niya. Pagbalik niya ng higaan ay naroroon na si Manang Julia at naghihintay sa kanya. Napakunot ang noo niya nang mapansin na titig sa kanya ang maid. Ang dami mo namang tsikinini sa lieg. Bulalas naman ito. Automatikong napahawak sa kanyang lieg naman si Camila. Bigla rin ang pagpasok ng idea sa isipan niya. Kaya nga po ako nahihiyang bumaba dahil dito. Nakakahiya kasi sa mga magulang ni Miguel kapag nakita nila ito. Pagdadahilan naman niya rito. Napatango-tango naman ang maid sa kanya. Hindi bale, ako na ang bahalang magdala ng pagkain mo rito. Magpahinga ka na lang. Sigurado akong puyat at pagod ka. Uminit naman ang pisngi ni Camila sa sinabi ni Manang Julia. Obvious ba iyon talaga ang hitsura niya? Tanong naman niya sa kanyang isipan. Pwede po bang huwag na lang ninyong banggitin ito kahit kanino? Baka kung anong isipin nila. Sige po ma'am, sasabihin ko na lang na hindi maganda ang pakiramdam ninyo. Salamat po, Manang. Natuto na siya magsinungaling. Pero mas mabuti na iyon kaysa malaman ng mga biyanan niya ang ginawa ni Miguel sa kanya. Kung sisitahin nila ito, baka siya ang mapagbalingan ng asawa niya. Madadagdagan lang ang galit nito sa kanya.